Kaya pasalamat tayo, meron pang Mayor Isko Moreno dyan sa Maynila, di ba? Attorney Rowena Guanzon, mas pinuri pa ang pamumuno ni Mayor Isko kesa sa pamumuno ni President Bongbong Marcos Jr.? Yung sagot ng gobyerno sa atin, ni BBM, na magtipid-tipid tayo, unfair naman po yan, sir. Na kami yung pinagtitipid ninyo, tapos yung magnanakaw dyan, business as usual. At alam mo ang mas mabigat pa dito, magkaiba sila ng level ng posisyon sa gobyerno. 5 stars award si Mayor Isko Moreno. Is maproteksyonan ang Image ni rather BBM. than maging honest sa totoong nangyayari sa atin. Ako mas gusto kong alam ko na, kahit hindi pa nangyayari, maghanda na ako, di ba? Isang presidente at isang mayor. Bakit na pagkukumpara ng mga tao? Tigil nyo naman yung pagnanakaw sa kaban ng bayan para may pang-ayuda. Bilis, binigyan na yung mga driver ng jeepney ng average nilang kita. Tapos, nilalagyan ng krudo ang kanilang jeepney at ikot ng ikot sa Maynila, wala nang bayad ang mga tao. Kaya mga kababayan, itong krisis sa fuel ay ito na, talagang gutom na. Gutom na talaga mga kababayan natin. At ang ayuda na sinasabi nila ay hindi naman dumarating dahil yun nga ang pinakapuno at dulo nitong problema ng Pilipinas ngayon ay pera. Di ba, Kati? Deficit? Yes. Kasi Mama Bing, ang problema kasi right now, ang sweldo ng mamamayang Pilipino ay hindi tumataas, pati ang kinikita ng mga negosyante. Pero ang bilihin? Ang commodities natin, ngayon yung gasolina natin, nakakatakot yan. Kasi para tayo ay magkaroon ng mga supplies, logistic, kailangan ng halos crudo. doble pala, no? Inflation rate. Yes. Na dati Pebrero ay 2.something% lang, ngayon ay 4.1% na. Exactly. At na-feel na po yan kahit po ng middle class. Yung nga sinasabi ko, Kati, the new poor, the middle class is the new poor. Kaya yung sagot ng gobyerno sa atin, ni BBM, na magtipid-tipid tayo, unfair naman po yan, sir. Na kami yung pinagtitipid ninyo. Tapos yung magnanakaw dyan, business as usual. Exactly. Ang dami pang bumibili ng maleta. Grabe kayo, itigil nyo naman yung pagnanakaw sa kaban ng bayan para may pang-ayuda, di ba? At saka kagabi, not kagabi, kahapon, kausap ko si Miss Cora Guidote. Kailangan daw natin i-alerto ang tao kasi bakit daw na parang nagno-normalize na sa Brit ang presyo ng crudo. Pero sa Pilipinas, pataas ng pataas. Walang bumababa di ba? Sabi hindi na magkukolekta ng excise tax. Excise tax 10 piso yan bawat litro sa gasolina. Wala pa naman Hindi pa rin yung mga, di ba, kaya nakita ko yung galit na galit si Senator Lauren Legarda. Parang naiiyak na siya sa galit. Kasi dun sa hearing nila, halos palaroy-laroy lang yung mga Department of Energy na mga opisyalis. Wala pa daw yung head of agency. At para bang yung kanilang mga slideshow daw doon hindi naman po accurate. Wala naman silang sagot kung ano talaga ang ilan talaga ang supply. Alam nyo, pag sinasabi nilang parating na yung barko galing ng Serbia na may fuel, ang tanong po, number 1, kailan? At kailan po yan marirefine? Kasi isa lang naman refinery natin, yung Petron, di ba? Kaya, kailan pa yan? Ngayon, pataas ng pataas. Wala namang pababa kasi pataas lang ng pataas. Mauso diba? yung kanta ng spaghetti pataas. Wala nang pababa Pataas lang ng pataas. At mga kababayan, gutom na po talaga. Kaya po itong ating gobyerno ngayon ay dapat po hindi lang gising kung hindi alert, aware, and awake, di ba? Kaya lang, it doesn't help talaga. Hindi nakakatulong na itong gobyerno ni BBM ay hindi naman siya pinapakita that he is the one in control. Hindi ba? Kasi, kaya mga tao, tuloy, meron na tayo ngayong anxiety, tinatawag sa nation, na hindi natin alam kung bukas baka wala ng gasolina, stop na lahat, wala na makain yung mga driver, mga pamilya nila. Yan, narinig ko, Kati, magrarasyon daw
si BBM. Kasi nung Marcia Lucati, hindi ka pa siguro noon, teenager ka pa lang. Baby pa. Siyempre dumaan kami doon, di ba? Yeah, 70s kami. Nagrasyon din si Ferdinand Marcos. Yan. So yan naman siguradong gagawin ni BBM kasi may nag-announce na yan na pag hindi pa ito ma-solve, magrarasyon na siya. Ang tanong din, magrarasyon ang gobyerno kanino at magkano ang presyo, di ba? Kasi hindi naman niya kontrolado ang presyo dahil private naman ang may-ari ng mga gasolina, di ba? Yun ang sinasabi natin. Kolekta kayo ng kolekta dyan ng excise tax tapos hindi nyo naman ginawang parang specific na pondo pang reserve sa fuel crisis. O ayan, wala tayong pang-ayuda ngayon, di ba? At saka, Mama Bing, ano yung sinasabi nila? Kasi di ba may pinasa silang batas na energy emergency something. Ano na nangyari emergency national energy fuel emergency o something, national something. emergency crisis. Diba? Pero parang di naman natin naramdaman. Second, sana lang, no? Hindi na nga sana, dapat talaga ginagawa nyo to at hindi na to hinihingi ninyo ng mamamayang Pilipino na maging transparent po kayo sa kalagayan ng sitwasyon natin sa ating bansa, lalo sa krudo. Kasi ang hirap po na ang nangyayari sa atin ngayon, napaka-late po ng ating mga decision making, wala tayong pagpaplano. Anong mangyayari sa atin? Remember, almost 80% ng bansa natin ay hindi mayaman. So, paano lang yung hindi nakaka-afford na biglang may mangyaring recession or Yun na. Ano pa nga bang papunta na tayo sa recession? Dahil ang mga negosyo ay syempre nagko-constrict na. Paliit na paliit dahil sa mahal ng krudo at gasolina. Sino na lang po magsusurvive niyan? Magsasara na po maliliit na negosyo niyan. Yung taxi driver ko kanina sa Grab, sabi niya maghahanap na lang daw po siya ng bagong trabaho kasi 500 na lang ang neto niyang kita araw-araw, 18 hours pa siya nasa daan. Grabe na yun. Less than minimum wage yun. Oo. Kasi dati daw sa COVID, hindi nga sila nakakalabas pero hinatidan sila ng pagkain nila araw-araw. Ngayon, sila kakayod pa ng 18 hours para lang maka-earn ng 500 pesos na lang naman. Kaya pasalamat tayo, meron pang Mayor Isko Moreno dyan sa Maynila, di ba, Kati? Na binigyan na. Ang bilis. Binigyan na yung mga driver ng jeepney ng average nilang kita. Tapos, nilalagyan ng krudo ang kanilang jeepney at ikot ng ikot sa Maynila, wala nang bayad ang mga tao. Yun. Yeah. Kaya, 5 stars award si Mayor Isko Moreno sa amin dito sa Usapang Matino sa Radyo Agila. Ma'am, ikaw ang tanong ko sa'yo. Di ba ako not for anything else. Kasi ang nakikita ko ngayon na ginagawa ng gobyerno, mas more on optics. Yung parang ang importante sa kanila ngayon is maproteksyonan ang image ni BBM. Rather than maging honest sa totoong nangyayari sa atin. Ako mas gusto kong alam ko na, kahit hindi pa nangyayari, maghanda na ako, di ba? Oo, Kesa kasi yung last minute. Oo, kasi syempre mahirap ang Pilipino. Ang karamihan mahirap. Kung wala naman pong yung tinatawag ni Senator Loren kanina sa usapan natin, yung subsidy ba? Yes. It can come in different forms, di ba? Yes. Kasi pwede namang yung mga bus papuntang probinsya. Pwede namang di bayaran ng gobyerno ang pamasahe kahit one way lang, hindi ba? Pinapasa po lahat sa LGU, sa mga cities at towns. Alam nyo naman, hindi naman ho lahat ay may kaya, hindi naman lahat first class cities or towns. Kaya hindi unfair po yung ginagawa ni BBM sa atin. Number one, di natin alam ang tunay na sitwasyon dito sa energy crisis at ang mga solusyon ay hindi naman po nila talaga nilalatag sa atin. Ngayon, yun nga sinasabi ko, Kat, na wag na lang magkolekta ang BIR ng income tax this year, yun sa mga income level below 1 million. Kahit mag-file ka ng income tax, wala na lang munang babayaran tax.
Kumbaga, palugit na lang yan. Di ba? Tama. Oo. Kasi ang hirap ang dami nating tax. Oo, may Tapos, bat. wala naman tayong upbringing. At saka, Mama Bing, alam mo. Stop na yung bat. Yeah. Ang nakakalungkot, bakit di tayo gumaya sa Japan and Korea na very nationalistic? Alam mo ba, ang bansa natin napakakumpleto. Una, meron tayong dagat, may ilog, flat land for us to plant o magtanim, 'di ba? Bakit natin kailangan mag-harvest or kumuha ng commodities sa labas ng bansa kung kaya natin yun ang problema. i-improve? Sabi nga, lagi tayong import, pati pagkain, Yeah. import. Ang taas ng dollar. Exactly. Ang Yung taas value. ng dollar. So, Walang itong value. bigas natin ngayon ay average 60. Grabe. Nung pumasok si BBM sa atin, magkano ba ang bigas? Sabi niya, magagawin niyang 20. 20, malapit na maging 1/4 yung 60. So, yung sinasabi natin, import dependent pa tayo sa pagkain. Tapos umakyat yung dollar. Siyempre bayad mo dun sa ina-imbak mo, 'di ba? Yung binibili mo from abroad na mga goods. Siyempre dollar 'yun. Kaya kahit OFW hindi ho happy dito sa pangyayari kasi kahit marami silang pesos in terms of dollars, yung peso nila ay sa every 1 peso ay 73 centavos lang naman po talaga ang value noon.